May isang player na naman ang posibleng iba ng PBA dahil sa kanyang iniwang live contract sa Phoenix. Ang nangyari kasi imbes na sa Phoenix siya maglaro, mukhang may issue din daw sa loob mismo ng team na to. So kaya ba si Jason Perkins hindi din nakapaglaro sa kanila? Kung hindi ito mareresolba sa loob ng isang buwan, tiyak wala nang babalik ang team sa PBA si Larry Muyang kahit may magka-interest pa sa kanya. Ang tanong na lang, bakit isinugal ni Muyang ang kanyang PBA contract para lang sa MPBL? Ricardo Ratliff, delikado na rin ang KBL career dahil ayon sa isang Korean insider, hindi na rin makakabalik si Ratliff sa Korean League dahil umano sa mga hindi nabayarang tax doon. Tara, pag-usapan agad natin. Imposible namang hindi alam ni Larry Muyang na live pa pala yung kontrata niya. Bakit naman bigla-biglaan ang desisyon niya na maglaro sa MPBL? Hindi ba siya nag-iisip na posible pa siyang maban sa ginawa niya? Bali nagsimula yan sa, of course, money issue. Ang mga player kasi ngayon, kung saan may malaking offer, syempre dun ka. Gaya ng ibang PBA player, si Muyang may offer din. Ang ginawa niya, nung pumayag siya, kusa niyang iniwan na lang na parang bula ang Phoenix na hindi man lang nagpapaalam para at least ma-disclose ng Phoenix yung kontrata niya. Para maging pata sa side ni Muyang, subukan na lang din nating intindihin ang sitwasyon niya. Si Muyang, tao lang yan, may pamilya, may binubuhay. Baka sa tindi ng pangangailangan, kakagatin talaga ni Muyang yan without knowing na may mga senaryo pala siya na dapat harapin gaya na lang nito. Kung saan mas malaki, dun ka. Sa PBA ba maliit? Sa mga gaya ni Muyang na bench player at below average na player, kahit may talento sana yan pero hindi nabibigyan ng playing time kaya nawala na kumpiyansa, nawala yung shooting, nawala yung hard defense, nawala yung abilities niya na malakas sanang pumost ito. Tapos kung bench player ka lang at hindi masyadong ginagamit, ibig sabihin, mas magiging mababa din ang sahod mo kasi nga hindi ka naman ginagamit. Tsaka kung magiging free agent, wala rin naman siyang mga bagong offers mula sa PBA teams. Ang side naman ng Phoenix, abay gusto naman pala niyang umalis. Bakit di na lang daw siya lumapit para humingi ng pag-release? Pwede naman nilang tapusin ang kontrata kung gugustuhin basta lumapit lang siya sa kanila. Pagbibigyan naman daw siya gaya ng ginawa ni Kit Jimenez. Bago siya nakapaglaro sa MPBL, kinausap muna niya mga boss ng SMB para matapos ang kanyang kontrata. Kaya nung naglaro si Kit sa MPBL, wala nang madaming dada ang SMB. Although nasasayangan sila sa desisyon ni Kit, pero ang kontrata niya ay tinapos na. Si Muyang naman kasi padalos-dalos. Akala niya siguro pagpapaliban lang yan ng Phoenix kung gagawin niya to. Tapos ito naman Phoenix, habol ng habol kay Muyang. Nung nasa kanila pa, hindi naman ginagamit. Gulo nyo? May mga reports din na umabot ng 450,000 pesos daw ang offer niya sa MPBL kumpara sa Phoenix na hindi nga raw halos umabot ng 200,000 pesos kada buwan. So imagine nyo lang malaking diferensya, di ba? Kahit ako kay Muyang, iiwan ko talaga yung PBA pero sa tamang paraan lang. Ricardo Ratliff, hindi na muna papayagan ng KBL dahil umano sa kanyang mga taxations na hindi binabayaran. Akala niya siguro libre doon lahat pati tax. Hindi niya alam sinusundan pala siya ng mga agents na kuno nag-ala BIR doon. Nagtataka lang ako kung bakit nga ba may tax pa yung kahit pag-stay niya doon. Akala ko ba sagot na yan ng team niya? At dahil hindi pa makakabalik si Ratliff sa Korea, hanggat hindi niya nababayaran lahat ng yan, mukhang maghihintay pa si Ratliff ng next conference para makakuha na naman ulit ng Magnolia. Yun nga ay kung siya pa rin ang choice nila. Sa Korean League, parang mas mabilis siyang naka-adapt at parang mas bagay siya sa system nila doon kumpara sa system ni Coach Chito. Kasi sa PBA nag-choke siya. Sa KBL iba, maraming Ramirez back doon nakatulong niyang pumupush both ends of the floor. Habang sa Magnolia ibang iba, matatandaan na hindi nga naging maganda ang campaign nila last conference at tinalo sila ng Ross. Okay naman si Ratliff, yung performance niya nasa average level. Pero sa palagay ko, mag-iiba ng import ang Magnolia next conference. Kung gusto nila ng mag-aarabong performance, tamang desisyon na huwag siyang kunin ulit. Kahit hindi siya piliin ng Magnolia, ayos lang yan. Baka may ibang opportunity naman na naghihintay sa kanya sa ibang liga. Sa palagay ko, dahil sanay naman si Ratliff sa buhay import sa labas, hindi mawawala ng opportunities yan. Sa isang banda, hindi naman siya banned sa KBL. Pinagbabayad lang siya ng tax doon para makapasok ulit.